Mga titos and titas, tayo nga ho ay mag-review nitong mga heavyweights. Hindi sa boxing, dito sa PSEI, yung mga heavyweights na conglomerates. Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! So today, it's a Saturday, no? Wala po tayong market summary. Yung mga nag-aabang din po kaninang umaga nung live, wala rin po yan, ano? Opo, so magre-review po tayo, no? Just like last week, i-review natin yung mga bangko. Today po, yung mga heavyweights, yung mga conglomerates na yan, sisilipin natin kasi yan ang nagbubuhat no PSEI. Kumbaga, sila yung mga bluest of the blue chips. Po, mga titos and titas. So, re-reviewin natin yung chart ng Ayala Corp, no? Yung MPI, yung GT Cup, ayan, at saka yung AGI. Di ba mga titos and titas? Sige, let's have a short prayer para makapagsimula po tayo. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen, amen, amen. Yun po, mga titos and titas, no, yung mga napadaan lang po na bago lang dito sa channel natin. Ito pong Tito Vlogs ay a channel about the stock market na kung saan yung 12 years of experience natin na ginawa natin ng mga Tito moves, sineshare po natin dito, no, sa stock market. Dahil sabi nga ng mga Tito Natics natin, nakatulong naman para mabawasan yung kanilang tuition fee. So kung magustuhan nyo lang po itong channel namin, wag ho kayong mahiyang mag-subscribe at i-click nyo yung sana all para ma-notify kayo pagka nagtatawagan na ng tambayan dun sa ating opening bell live na nangyayari every Monday to Friday, no, at 9:20 to 10 a.m. Ayan, pero hindi ho ito ang simula, Ang simula ho ay nandyan sa starter kit. Yan dyan po ang simula para makasunod po kayo dun sa mga ginagamit namin mga terminologies dito sa tambayan namin. Yung mga bodega, yung mga bomba. Opo. Kung nagmamadali naman kayo na mga titos and titas, kung halimbawa ayaw nyo nang panoorin yung starter kit dahil ang dami nang ang videos natin na nagawa, nasa 100 na pala. Pwede kayong mag-join po sa amin sa webinar. Sa webinar, i-announce po natin kung kailan yan. Dyan po sa facebook.com/TitoVlogs77. I-follow nyo po yan at para makakuha kayo ng update doon sa webinar. Kung ayaw nyo nang panoorin, kung ayaw nyo nang panoorin yung 100 videos, yan ay yung shortcut. Tapos kung gusto nyo naman, may isa pang shortcut doon sa patreon.com/TitoVlogs. Bisitahin nyo rin din po kami dyan, mga titos and titas. Pero sa pagkakataong ito, hayaan nyo nang pasalamatan ko yung ating mga Patreonatics, na supporters dyan po sa patreon.com/TitoVlogs. Sila Tito Rom, Tito Mark, Tito Fishbone, ayun, finally, welcome, Tito Jeff, Tito Jonas, and Tito GC Ver. Mga maaagahong nagbobodega yan dyan sa patreon.com/TitoVlogs. Yung mga gusto lang kami silipin dyan, silipin nyo lang. Baka naman matripan nyo yung tambayan namin. Sa kabilang kanto lang naman yan. Doon lang, mga konting hakbang lang, nandyan na kayo. So, sige po, mga titos and titas, simulan na natin yung ating review nitong mga solid heavyweights. Ayan. Teka, lalagay natin sa chart, Lalagay nga natin sa charting. Yun. Opo. Bago natin simulan, with your indulgence, yun mga titos and titas, gusto ko lang, balikan ulit, yung PSEI natin, mga titos and titas. Total, Sabado naman, silipin lang natin yung PSEI. Bakit? Kasi ito yung sinasabi ho natin last week, na nangyari. Parang, V-shape recovery ba? So, hinanap po natin kung ano ba yung pattern nito, saan ba natin pwedeng iparehas. Kung mag-V-shape recovery nga itong PSEI natin, kasi nga, ayan na, 2 araw ng minomba after a long consolidation, saan ba? Ano ba pwede nating paggayahan? So, binalikan po ni Tito Vlogs, ang pagkalayo-layo. 1998. 1998 na pattern. Kaya yung mga bago lang po dito, nabanggit na ho natin dyan sa mga, sa mga vlogs natin na ang stock ho ay may ugali. Para makita nyo ho
ho kung ano ang mga pwede niyang gawin, mga possibilities, no, na pwedeng gawin, babalikan niyo yung kanyang ugali, aaralin niyo yung kanyang ugali. Ano ba ang kanyang nakaraan? Ayan. Mga titos and titas. Ito yung nakita ko, ito yung pinakamalapit ho no. Tong pattern na to, lalakihan natin ng konti. Alisin natin tong MACD. Alisin na natin. Yung natira. Hindi yan, aalisin nga Aalisin nga yan. Ito muna. Yan. Yan yan. Ito ho yung nakita natin na na pattern. Baka ito dalawa siya Okay? Ito ho yung isa. Ito yung isa. Ayan yan ho yung isang pattern na pupwede. Okay? 1998 Asian Financial Crisis. Ito ito ba tayo? Ito ba yung V-shape na tinitignan natin? Yan ho ba? Letter B na ba? Pwede, no? Pwede ba? Pwedeng letter V. Yan ba yung unang pattern? Okay? Or ito ba? Nandito na ba tayo? Bottom na ba yung last time? Okay? Bottom na ba yung last time? Ito na ba yung tinitignan nating pattern? A very long recovery bago ibagsak. Okay. So ito papaliwanag ko mabuti no para maintindihan niyo mga titos and titas. Pero ito syempre alam niyo naman base ito sa chart base sa chart, base dun sa ugali na pwedeng gawin ng PSEI natin. So kung ito po ang tinitignan nating recovery nung same nga nung 1998. Okay, kung medyo parehas sila na biglang binagsak na ganyan, tapos biglang inangat, 'di ba? Makaka-expect ho tayo ng isa pang downtrend, no? Immediately, ilang weeks na ho ba 'to? Silipin natin, ilang weeks na ba 'to? Ilang kandila na ba 'yan? Simula diyan hanggang doon sa peak. Ayan, 11 weeks, no? 11 weeks siya from the bottom, tapos biglang nag-peak. Ang pagkakaiba lang nito, parang walang consolidation, ano? Ang consolidation niya ito yung consolidation niya, tapos nag-bottom pa ng isa. Okay? So, tapos biglang umakyat ng 11 weeks, tapos biglang binaba na naman. Okay? So, kung yan yung recovery natin na ginagawa, so we can expect another leg down. Okay? Ngayon, kung ito naman let's say, no, ito yung ginagaya niya, itong 1998 din naman to. Ito nga lang, August, no? Ito kasi, January. So, 8 months after, 7 months after. So, kung ito naman po, ang pattern na gagawin niya, kasi V din, no? Sharp V din tong recovery, mahaba-haba tayo. Mas maganda yan pag ito ginawa niyan. Yan, ilang weeks to? Ilang weeks yan, Tito? Pakibasa nga, Ayun, 42 weeks, 'di ba? Halos isang taon na recovery. Mga titos and titas. Ngayon, 'yun ang titingnan po natin, Syempre, as always, tayo ay nakikisakay lang dito sa market, So, aabangan po natin 'yan. So, kung ito yung ginagaya, so let's say sharp na up, tapos meron tayong consolidation dito tapos biglang aakyat ulit. Mga titos and titas So, balikan natin yung chart ngayon para hulaan nyo yung mga dito na ticks natin nagkatuwaan lang tayo. Hinulaan nga nila ano nga daw ba ang gagawin nun dito. May pattern A, pattern B. So, comment nyo po yung kung A or B ang gagawin ng PSEI. So, yung unang option, yung A, yung very short recovery yon, very short and sharp recovery ng 11 weeks. 11 weeks nga ba? Parang gano'n, Tapos yung isa naman, yung option B, yung mas mahabang recovery. Hulaan nyo nga. Hindi mahula. Kumbaga, tignan nyo para masanay kayo, Masanay kayo magbasa. Okay? So, ito po, Ito yung pattern So, ngayon, hindi pa natin masasabi kasi nga, hindi pa tayo umuuntog dito. Yung unang pattern kasi, umuntog dyan yung unang pattern, umuntog dyan, bumaba na. Okay? Yung pangalawang pattern, tinagos itong pink line. Okay? So, tinagos yung pink line, nilagpasan pa ng konti, tsaka bumaba. Okay? Kaya mahaba-haba. Yan po, mga titos and titas, yan po ay guide lamang, nagsisilbing gabay, mga titos and titas, Pupuntahan na natin yung mga yung mga big caps. Kasi ito rin naman nagtutulak, Itong mga to, So, unahin na po natin yung GT Capital. GT Cap, okay. Ano ba lagay mo, Mr. Ito ay sa, yung Metrobank. Kasama dito yung Metrobank Group. Toyota rin, alam ko. Ito ang under dito ang Toyota. Okay, so week on week pala, 24% ang kanyang inakyat, Nung nakaraang nagrally siya,
April 13, no, mga titos and titas, ilang percent ba to? 22%. Ngayon ay 24%, aba, mas nagpasikat, mas mas tinaasan, ano? Yun nga lang po, nauntog siya. This is on a weekly, weekly na tayo tumitingin, nauntog ho siya dito sa kanyang yellow line, kaya hindi pa tumatagos. Oo, hindi pa niya tinuluyan. Oo, hindi, pero na. May tumubo na ng konti. Ayun, sa MACD. Oo, yan, tumubo na ng konti. Oo. So, tumubo na ng konti. So, titignan nyo ho next week, no, yung mga may hawak nito, mga titonatics natin na may hawak, pakiramdaman nyo next week kung magte-trade na ba above. Kasi marami na ring mga large cap, no, na nag-trade na above dito sa yellow line at tinagos na nga yung iba. Yung iba tinagos na yung red line, baka naman na humabol ito. Oo, humabol ito. Sa daily ba may momentum? Meron. May momentum sa daily, no, mga titos and titas. Kasi nga, yun, una, MACD, no, magko-cross na. Pwedeng mag-cross sa zero. Although, hindi pa natin sure kung i-cross, next week, magkakaalaman kung i-cross o ipa-flat. Okay? Yung presyo po niya, nag-trade na above the 3 lines, yellow, red, and blue. Stars over you. Ay, hindi pala yan. Yan po, yan po ang umakyat na ho siya. So, as always, no, yung yellow po, kakambyo na. Ayun na, nag-cross na nga ng red, and then magko-cross na yan ng blue. And then, after some time, kung magte-trade ho yan dyan, yung red naman ang aangat dun sa blue. So, anong tawag dyan, mga titonatics? Pagka nag-aangatan na ho lahat yan, ano hong tawag natin dyan? Adidas, ang galing. Ang bibilis matuto ng mga titonatics natin, ano. Kung hindi ho kayo nakakasabay, kung bago lang ho kayo dito, yun po, yung 100 videos, kung isa-isahin nyo, kahit isa lang, isang araw o dalawa, para maintindihan nyo po, makasunod ho kayo. Kung gusto na yung shortcut, yung webinar. Yun ang pinakamabilis, mga titos and titas, So, ito, nasan ang resistance as always. So, ito yung resistance niya ngayon, sa daily. Lalagyan ho natin ng magpabla tayo, syempre, ng linya-linya. Ayan, ngayon, nauntog nga siya dun sa resistance, which is yung kanyang yellow EMA. Nauntog siya. Pagkatapos niyan, ito, lagi sinasabi namin nila Tita Birds, pag nakakakita kami ng ganito noon, noong time na yun, nila Tita, malinis ang highway. Yung malalayo yung agwat ng resistance, biruin mo 480 tapos 573, yung susunod, di ba? Malayo-layo. Tapos ito pwede na, ito na yung susunod, yung 700, ang lalayo, kaya malinis yung highway. Ang tawag namin nila Tito Birds dito, ay, malinis ang highway. Kasi parang isang hatawan lang, kumbaga sa NLEX, no? Mamaya sisilipin natin yung stock ng may-ari ng NLEX, ano? Siguro isang hataw mo lang, nasa Pampanga ka na kagad pagka walang kalaban. Yan po ang mga resistance. As always, yung mga support niya po, dito naman muna kayo mag-base, no? Yun sa mga linya po na yan, yung yellow, red, and blue na umaakyat. Okay, yan ho ang magiging immediate support niya. Medyo napag-iwanan to, pero kumakambyo dahil may mga ibang stock tayo na nakita na umakyat na. Next. Doon tayo sa puntahan na natin yung sa NLEX, itong Metro Pacific. Meron tayong isang Patreonatic na tito na pinapasilip to. Meron daw siya. Maganda-ganda yung bodega. Maganda-ganda yung bodega ni Tito. Silipin natin. Ayun. Mas nauuna sa karera to. Kumpara ho doon kanina, no, kung nakita nyo yung GT Cap, ay mas nauna sa karera. Ito, mas nakaangat na Kumbaga, tama, lahat malinis yung highway, ano. Nung nag-cross ho ito, nung nag-a-Adidas na, lahat malinis na yung highway. Konting-konti na lang yung mga resistances. Like for example, ito ho yung dating resistance, no. Ito, ipa-plot ko yung mga dating resistance na binrake, Ito ho yung dati niyang resistance, okay? Ayan, kasi ito yung high dati nito, ito yung high dati niyang April 15, no? So, ganyan ho sa charting, ituturo din ho natin yan dun sa ating webinar, okay? Tapos, ito po yung, so, yan yung resistance, nung na-break, ito ho yung sumunod, yan po, ito pong candle na to, pwede rin ho niya yung resistance, kaya nauntog din dun yan kung mapapansin nyo, ayun, yun. Pero, sandali lang, binastos niya binastos tong resistance Ayan yan. Ito po, tong candle po na yan.
Yan yung resistance. Ayun. Oo, nauntog ng konti kung makikita nyo, 'di ba? Sa ano ba 'to? Daily sa daily. Tapos tinalon uli. Ano na next? Ito na pwede ho niyan next. Ito pong kandila na 'to. Yung hindi pa niya binabastos. Ito pong candle na yan, nung March 12. Yung area po na yan. Again, area lang po lahat, ano. Ano ba ito? Bakit ayaw nito? Napakapihika naman na itong chart ngayon, ha. Ayan, gusto niya. Ayan, yan po yung next resistance. And then, probably ito ng pink line. Yun na po yung isang mas matinding resistance, ano. Yung 200-day MA. Sabi nga natin, medyo mahirap pa i-break ho yan. Okay, ayun kitang-kita din naman sa weekly na yun din. Yun din untog din siya. And then ang next niya naman sa weekly is yung blue, so 385. Ngayon, may nakita lang ako dito, sabi ko nga doon sa Tito Natix, sa Patreonatics natin na nagtanong. May nakita lang kasi kung pattern na alisin natin yung resistance para mapakita ko sa inyo mabuti. Na parang hindi ko kursonada. Although maganda naman yung bodega ni Tito. Yun nga lang, parang hindi ko type. Yun lang ang medyo naano ako doon sa pattern niya. Ito po, Tito. Ito kasi, nung nag-bottom siya dito, nag-rally siya paakyat, tapos nagpababa. Okay? Tapos nag-rally na naman, pababa na naman. Parang ganun yung ginagawa. Rally, pababa. Ito, medyo nag-aan na siya, nag-form na ho siya ng higher high. Bigyan kita ng guhit dito, ha? Ayan. Lagyan natin ng head guto. Kung ito ho yung trend line, ha, kung yan ho yung trend line niya na higher high, ha, ito na, ganyan. Teka, mas madali to pag weekly. Ayan, tama. Mas madali i-plot pag weekly, Yun. Kung yan ho yung higher high, no, na ginagawa niya dito sa shorter trend line niya, subukan nating mag-plot nung pababa naman. Kasi may pa-opposite trend line Ito ba yan? Yun. Parang ano ba to? Lumakpas na to Parang nag-break na to Parang nag-break na siya. Parang nag-break na siya dito sa kanyang sa kanyang trend line Simula dito. Pero kung titignan mo pa, ito pa ho yung isa So yan yung mas longer trend line na downtrend. Ito naman yung isa. Ito yung po pwedeng isa. Ayan. Yan yung po pwedeng isa Dito mo lalagay ito. Yun. So, kung i-extend mo to dito, at pagmimitin mo sila, pagmimitin mo yung dalawang linya na yan, yun, baka maipit dyan. So, untog, and then finally breakout. So, Tito, mas maganda kasi, mako-confirm siguro na magre-reverse talaga to pagka na-break niya ho yung blue line next week. Kung maaakyatan niya to yung ano ba to, 354? Hindi. High na 366, no? Pag na-break niya yung 366, sana ito naman yung susunod yan na babreak, 380. Okay, so mas aakyat pa siya. Yun po yung babantayan nyo dyan. Yun yung titignan nyo kung nauuntog ba doon. Kasi pagka nauntog, so magiging lower low na naman. Pwedeng nandito na ulit siya. Diba? Ayan, no? Itong level na to, 312. Hanggang sa aakyat, magta-try mag-attempt. Tapos, parang ganun hanggang sa ma-break. So, yun po, baka lang ho ganyan yung pattern. So, observe nyo lang po, Tito, ha? Again, this is not a recommendation to buy or to sell, ha, mga titos and titas. Technical analysis lang po to. Wala nga hong fundamentals dito, So, lipat tayo. Tapos na tayo dyan sa gumagawa ng NLEX. Dito tayo sa Ayala Corporation. Dito tayo sa AC. So, silipin natin ano nga ba ang ano na ba ang ginawa ni AC? Nauuna rin sa karera. Obviously, na mga titos and titas, nauuna sa karera. Itong AC. Ang sharp na recovery niya, no, nung V, no. Ito, nauna pa siya sa PSEI kasi yung PSEI natin parang hindi pa tinatouch tong blue. Siya tinouch niya na po, no, mga titos and titas. So, probably, ito yung pwedeng gawing pattern, no, kung tatagusin pa niya to, or magko-correct na nga ba siya. Okay, so, ano ba pwedeng kamukha na itong recovery niya na napaka-sharp? Ito, pwede rin yan. Kaso, masyadong steep lang kasi itong decline Pero, yung ugali niya mga titos and titas, kung titingnan nyo, yung ugali nito si Ayala, o na weekly,
So pagka nagre-recover siya, mahaba-haba yung uptrend, ano, tapos magda-downtrend, and then mahaba-haba na naman. So hindi lang natin alam kung ito na ba yung mahaba na ba sa kanya ngayong time na to ito, 'di ba? Or kaya pa niyang i-extend yung kanyang rally, mga titos and titas. So tingnan natin sa daily, ha. Ayun! Maganda yung daily nito. Mas maganda yung daily. Kasi ayan na po, no, mga titos and titas. Nasa ibabaw na nung mga pink line. Nasa ibabaw na nung pink line. Okay? Wag lang tayong i-head fake, ha. Wag lang tayong i-head fake. Meaning to say, papatagusin dyan sa ibabaw ng pink line, okay? Pero, at the end of the, hindi rin ibabalik din. Katulad ho nang nangyari nito, ha. Head fake, ayan, pinatagos niya doon sa pink, pero binalik niya rin. Pero ito, maganda. May trend line na ho ito. Ayan, no. Mga nauna to. Mga nauna talaga. Ayan, no. May mga naiiwan pa naman. Yung mga nireview natin kanina. So, ito, mga nauna. Ito ang mga leaders talaga, no. Ayan, no. Ganda ng forma nito. May upward channel na. Ayan. Teka, ayusin natin, ha. Ayan, no. Mas maganda yata ito sa weekly. Tignan natin sa weekly, ha. Ayun, no. Napaka-steep, ano? Napaka-steep ng channel. Tignan natin, lalakihan natin kung hihiga ng konti. Ayan, no. Ayan ho ang ginagawa, no. Ito ho yung pattern, ano, mga titonatics natin, ha. So, meron ho siyang channel na binubuo. So, ibig sabihin ho, ganito ho yan, ha. Kung ite-trade nyo ho ito, pwede to range trading, no. Pag nauntog, like for example, yan, nauntog. Okay, so pwedeng bumaba, buy ulit dito sa ilalim ng channel, 753, ganyan. Basta pag dumidikit dito, buy ka. Pag nauuntog doon, sell. Ang tawag diyan, ceiling yung nasa taas, flooring yung nasa nasa ilalim, ano? Ceiling at flooring, paakyat ng paakyat, progressive yung ceiling at flooring niya, may upward channel. So, pag nauntog, buy. Pag bumaba, pag nauntog, sell. Pag bumaba, buy. And then may channel na naman paakyat, di ba? Hanggang sa lagariin niya lang yan. Pag na-break yung channel, cut! Di ba? Ayos ba? Ayos ba yung Tito Moves natin na yan? Yun ho ang tinatawag na swing trading. Yan ang swing trading. May mga swing traders din kasi, no? Kaso nga lang, si Tito Vlogs kasi ay position trader. Kung gusto nyo malaman kung paano yan, doon po, ituturo natin sa webinar. Yan po. So, pwede rin yan. Pwede rin. Maganda tong pattern nitong, nitong AC. Pwedeng i-swing. Yan, may pattern na, mga titos and titas, ha? Yung mga mahihilig mag-swing dyan. Wag lang isisiso, ha? Okay, so last na po. Itong AGI, no? Kay Tito Andrew Tan. Ito, tamo, naiwan din, ano? So, dalawa yung naiwan, ano? Dalawa yung umakyat, dalawa yung naiwan. Ito, pakambyo pa lang. Ito yung resistance. Lagyan natin ng MACD. Ayun, no? Parehas eh. Yung dalawang chart, natin kanina, na-review. GT Cup ba yun? Yung nauna? GT Cup. Parang pareha sila, no? Ito po, ayan, no? Ayan naman pala, no? Yan yung kanyang, pareha sila. Teka, mali. Ganun, may mga naiiwan. Ito yung mga napaghulihan, ano? Pero ito yung resistance niya. Yan po, yan linya na yan. Yan yung resistance, no? Immediate resistance. Tapos ito na, may gap dito. May gap to, may gap. Ano tong gap na to? Low niya ng 796. May gap na 796, ha. Baka balikan yung gap. Ayan po, ito po, yan na yung susunod na resistance, ano, yung gap na yan. Yan po. Tapos ito na. Tsaka yun na. Ayun. Support yung mga linya po, ng mga titas and titas. Tignan natin sa weekly, datingan. Untog din, di ba? Yung isang sinilip natin kanina, untog din. Tapos, sakto, yung green line niya, tatama din doon sa red. Ganun lang. Pero, ito hindi pa tumutubo, hindi pa talaga nagko-cross. Meron pa siyang isang tuldok na maliit na histogram doon. Ayan po. Yan. Yan. So, ganyan po, no? May mga naiiwan, merong umaakyat na rin. Ang importante lang naman, no, sa mga Titonatics natin at saka mga Patreonatics natin, may bodega ka. Yun ang importante. Sabi ko nga doon sa isang Patreonatics natin kanina,
Sabi ko, di bali na, wag kayong masyadong masilaw dyan sa mga umaakyat. Oo, kasi kung wala naman tayong bodega sa ilalim, pabayaan nyo na. Oo, marami pa naman dyan eh. Oo, rising tide lifts all boats, no? Oo, pagka umakyat yan, mag-aangatan din. Ang importante, nakabodega ka sa ilalim. Katulad ng mga Ditonatics natin. Diba? So, paano mga titos and titas? Magtanong po pala kayo, no? By tomorrow, Ask Tito Vlogs tayo. Ask Tito Vlogs tayo bukas. Magtanong ho kayo ng mga hindi nyo naiintindihan, may gusto kayong i-clarify, shoot nyo sa comment section, no? yung tanong nyo. At pipilitin natin sagutin. Ano? So, mga titos and titas, salamat po. Ano? Kung gusto nyo po kaming bisitahin, dyan sa patreon.com/titoblogs. Limited edition lang yan. Marami nang nagbubodega. Konti lang ang upuan dyan. So, pasyalan nyo ho kami dyan, mga titos and titas. At saka standby po doon sa ating webinar na dates. No? Doon po natin sa Facebook ilalagay, ha? Hindi ho dito sa YouTube. Doon po kayo sa Facebook. Yan po Tito Vlogs 77. Yan naman pupuntahan. So, dyan po para hindi rin ho kayo maubusan ng upuan doon sa webinar. Na. Okay. So, mga titos and titas, paano? Magkita-kita ho ulit tayo bukas at saka sa Lunes sa live, no? At tayo muna ay mag-e-enjoy ngayong weekend. 2 battles muna. 2 battles. Ayun, no? Okay po, mga titos and titas, salamat po sa laging panonood at pagsubaybay dito sa ating Tito Vlogs channel. Hanggang sa muli, as always, have a good day, happy weekend! Bye!